Ayon sa mga eksperto, mga kapatid, no, huli na daw ang lahat pagsapit ng taong 2035. No, ang sabi rito, mga kapatid, sa videong panonoorin natin mula kay Random Pinas, pagdating ng taong ito, huli na daw ang lahat. No? Handa na ba tayo sa taong 2035, taon kung saan sinasabi ng mga eksperto na maaaring huli na ang lahat? Mga kapatid, anong ibig sabihin huli na ang lahat? Yan ang ating aalamin. No, samahan ninyo ako, mga tol, panoorin natin tong videong to mula rito kay Random Pinas. Pero bago natin to simulan, syempre, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Pwede mong panoorin yan na walang nagre-reaction tulad nito. Pero syempre, kung gusto mo makisali sa ating tatalakayin ngayon, pwede kang magbigay ng iyong sariling opinion at sariling reaksyon. Comment ka lang sa ibaba, mga kapatid. No? So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Handa ba tayo sa taon 2035? Taon kung saan sinasabi ng mga eksperto na maaaring huli na ang lahat. Bawat tao nagkakaroon ng problema, pagsubok na kailangan lagpasan, susubukin bumalik sa normal na pamumuhay. Pero ang problema nga harapin ng sangkatauhan, isang bago at mas delikadong mundo at wala nang babalikang normal. Kasi kung nakikita mo, mga tolo, climate change, isa sa mga pangunahing problema na hinaharap ng ating daigdig na nagpapabago talaga sa takbo rin ng ating mundo, di ba? Yung Antarctica, mga kapatid, natutunaw na at may mga lumalabas na ng greens doon. Natutunaw na yung yelo. Di ba? May napanood ako isang araw doon sa Jessica Soho, may mga isla na rito sa Pilipinas na nilalamon na ng dagat. Lumulubog na, mga tol. Dahil nga sa pagkatunaw ng yelo, tumataas ang tubig sa karagatan, lumulubog na yung mga isla. Diba? Climate change, mga tol, nagbabago. Yung init ng panahon, 'di ba? Maraming nangyayari. Sino ba may kasalanan niyan? 'Di ba? Tayo-tayo rin naman. Yan ay kung umabot tayo sa isang punto sa ating hinaharap. At ang puntong yan ay point of no return na may kinalaman sa climate change. Kung hindi natin mababago ang greenhouse gas emission pagdating ng 2035, wala na tayong magagawa para pigilan ang pagtaas ng global temperature ng 2 degrees Celsius. Kung iisipin, parang maliit lang ang 2 degrees Celsius, pero ang epekto nito higit pa sa iyong inaakala. Sa graph na ito, makikita ang pagbabago ng temperatura sa ating planeta sa loob ng 100,000 years. At sa loob ng huling 10,000 years, makikita ang unusually stable ang temperatura. Sa panahong yan, nagdevelop ang human society, umunlad ang buhay, nagsimula ang siyensya, natutong gumamit ng fossil fuel. Ngunit ang advancement na yan din ang magiging dahilan para magbago ang stable na temperaturang ito at ang pagtaas ng 2 degrees Celsius sa global temperature magdudulot ng mas matitinding sakuna at hindi tayo handa. Sa maliit na pagbabago sa global temperature na yan, mas magiging mapanganib na lugar ang mundo. Malaking banta sa karamihan ng buhay sa ating planeta. Isang mundong may nakakamatay na init, malawakang pagbaha sa mga baybayin at matitinding bagyo. Buong ecosystems mawawala. Maraming species ang mag-extinct. Isang punto kung saan magulo ang magiging pang-araw-araw na buhay. Hindi kayang solusyonan ng gobyerno at ang lipunan magsisimulang gumuho. Pero nasa na ba tayo ngayon? 1.1 degrees Celsius above pre-industrial. Yan ang average ng pagtaas ng global temperature. At ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC, taong 2030 pa lamang ay inaasahang mas tataas pa yan sa higit 1.5 degrees Celsius. Ang ilang climate tipping points maaaring matrigger ng patuloy na pag-init ng mundo. At ito ang ilang tipping points na maaari nating harapin sa taong 2035. Ang Arctic umiinit ng 4 na beses ng mas mabilis kumpara sa buong mundo. Pagdating ng summer ng 2035, ang buong sea ice maaaring tuluyang mawala. By that time, nasa 47 years old na ako, mga tol. No? At eto na yung mga inaasahan natin na posibleng mangyari. Kung sa ngayon pa lang, hindi na masosolusyonan to ng gobyerno. Kasi mga kapatid, no, dito sa gobyerno, mas nakafocus kasi sila sa pwede nilang kitain mula sa mga malalaking kumpanya na mga malalaking factory na naglalabas ng mga greenhouse gases na nakakaapekto nga sa climate change. 'Di ba?
Imbis na mag-develop sila ng mga alternative power source mga tol, wala, nandoon pa rin tayo sa mga mga makalumang ginagamit na natin na nakakaapekto nga sa klima ng ating daigdig. Ang laki kasi ng kinikita nila 'di ba? Tila baga wala silang pakialam sa kung anong sinasapit na ng ating daigdig Bukod sa tataas ang sea level dahil dito, mababawasan din ang kakayahan ng ating planeta na makapag-reflect ng sunlight na siyang mas lalo magpapabilis ng global warming. Albedo effect ang tawag sa prosesong yan. Ang malalaking bahagi ng permafrost sa Siberia, Alaska at Canada ay nag-iimbak ng napakaraming carbon dioxide at methane. Habang natutunaw ang permafrost, ang mga gas na ito ay inilalabas sa atmosphere na lumilikha ng feedback loop na nagpapabilis lalo ng pag-init. Kaya't kung lalaganap ang pagkatunaw ng permafrost, karagdagang CO2 at methane ito sa ating atmosphere at magiging imposible na mapanatili ang temperatura sa buong mundo. Ang Amazon Forest ay kilalang baga ng ating planeta at nasa panganib na itong mawala dahil sa deforestation, forest fire at climate change. Kung ang malalaking parte ng lugar na ito ay magiging savanna o grassland, bababa ang kakayahan ng ating planeta na mag-absorb ng carbon dioxide at bukod dyan ng mga stored carbon mapupunta rin sa atmosphere. Ang mas mainit na karagatan at pagtaas ng CO2 levels nagdudulot ng ocean acidification. Nakakasama sa marine life, partikular sa mga coral reef, makakaapekto sa maraming marine life, mauwi sa ilang extinction ng marine species. Ang pagkawala ng mga ecosystems na ito, malaki ang epekto sa biodiversity, makakaapekto sa hanap buhay ng milyong-milyong tao. Kung wala tayong gagawin sa mga climate tipping points na yan bago ang taong 2035, malaki ang magiging epekto sa ating kapaligiran. Ang global economy, infrastructure at social stability, lahat manganganib. Dahil sa rising sea levels, tagtuyot at extreme weather events, maraming tao ang ma-evacuate. Ilang milyong tao ang magiging climate refugees. Ang mga coastal cities gaya ng Cebu, Cagayan de Oro, Davao, Iloilo, pati na ang Miami, Jakarta at iba pa, maaaring maging uninhabitable. Uninhabitable, ibig sabihin hindi na pwedeng tirhan. So kapag ganun nangyayari, syempre mamigrate sila sa ibang lugar, di ba? Kung saan isang lugar na yon mapupuno. Dadami ang tao, syempre lilipat na sila doon di mas lalong magiging mahirap ngayon ang kalagayan. 37% ng world population nakatira 62 miles mula sa coastline. Lahat maaaring ma-displaced. Ang epekto ng mass migration na ito sa kaban ng bayan at infrastructure ay magdudulot ng geopolitical tensions, hindi pagkakasundo at instability. Sa pagbabago ng weather patterns, matinding init at pagbago ng panahon ng pagtatanim, maaaring bumagsak ang agrikultura. Mauuwi sa tagutom dahil sa kakulangan ng pagkain at pagtaas sa mga presyo. Wawa naman. Buong mundo apektado nito, ngunit mas malaki ang epekto sa mas maliliit na bansa, kagaya natin. Matindi ang epekto sa ekonomiya. Sa 2035, ang magagastos sa climate-related disaster ay napakalaki. Ang problema mga tol, 'di ba? Ang nagiging paraan ng mga mayayamang mga bansa. Ito mga kapatid, ito yung hula-hula lang din itong nakaraang pandemic. Kapag ganyan nagkakaroon na ng problema at masyado nang dumadami ang mga tao at lalo nagkakaproblema sa ating kalikasan, is nagbabawas sila, no? At yun nga ang nagiging paraan. Ang sabi-sabi mga tol is yung pandemic nitong nakaraan is paraan daw yun para kahit papano magbawas. No, yari tayo mga kapatid pag nangyari ulit yung mga ganyang mga bagay. Paglubha ng air pollution, heat wave at pagkalat ng sakit, mauuwi sa public health crisis. Pero ang malaking tanong, sa dami ng babala ng mga scientific studies, bakit parang hindi natin mapigilan ang sakuna? Sa dami ng technological advances sa climate research, bakit itinutulak pa din natin ang ating planeta sa mass extinction? Komplikado ang sagot, pero may ilang dahilan. Napakalaki ng impluwensya ng oil at gas industry, ang fossil fuel industry, nagpakalat ng mga maling impormasyon at intentionally itinuturo tayo sa hindi makatotohanang climate solution. Dahil nga sa pere. Umabot pa sa paglabi sa mga government officials para hindi seryosohin ang usapin ng climate change.
Laki kasi ng kinikita nila mga tol eh. 'Di ba? Kaya gagawin nila lahat para pasinungalingan yung sinasabi ng mga scientist. Kasi bilyon-bilyon ang kita ng mga industriya na yan eh. Paano tayo makakagawa ng sapat na pagbabago bago mahuli ang lahat? 2035 ang point of no return. Yan ang deadline. Ang idea ay kailangan nating mabawasan ang global emission ng 60% by 2035. Yan ay para maiwasan ng 2 degrees Celsius na pagtaas sa global temperature. Sa 2030, 43% na dapat ang nabawas sa emission at 1/3 dapat ang nabawas sa methane emission. Sa numerong yan, hindi pa din masasabing walang increase sa temperature, pero sapat na yan para sa temperature rise na 1.5 degrees at hindi 2 degrees Celsius. At hindi pa din yan guaranteed. Probability lamang ito para sa mga climate scientists. Maaaring kahit na matupad ang planong yan, ay magresulta pa rin sa mas mataas na global temperature rise sa taong 2035. Komplikado kasi ang Earth, binubuo ng iba't ibang sistema, hindi natin kaya pang fully i-predict kung ano talaga mangyayari. Tama. Intelihenteng estimations lamang ang pwede nating gawin na sapat na sana para kumilos at solusyonan ang problema. Ang kahihinatnan ng hindi pagkilos ay makakaapekto sa iyo at sa ating lahat. Nakamamatay para sa marami, mapaminsala para sa iba. Kaya't bakit kaunti lamang ang ating ginagawa? Maraming pera ang involved. Ang mga oil at gas companies gumastos ng malaki para pabulaanan ang climate change. See? Bumibili ng news coverage, kinokontrol ang mga politicians. Dahil dyan nahati ang issue, may mga kumakampi sa mga oil at gas companies at may mga tanggap ang problema, ngunit maliit ang ginagawang solusyon. Diba? Instead na solusyonan nila to, ang ginagawa nga ng mangyayaman, naghahanap na lang ng ibang planetang pwede daw nating tirhan eh. Pero sa ngayon ay hindi na may kakailang epekto ng climate change. Noong nakaraang taon, 44 acres ang nasunog sa Canada. Kaya't ang mga fossil fuel companies nagbago ng estratehiya. Hindi na nila dinideny ang climate change. Binubuksan na nilang usapin ng carbon capture technology. Imbis sa bawasan ng production ng oil at gas, kukunin na lamang ang mga carbon emissions na nasa ating atmosphere. Ang problema, kahit gawin ito agad-agad, hindi ito sapat para makahabol sa dami ng ating emission output. Karamihan ng carbon capture projects nag-fail sa kabila ng pagpondo dito ng mga gobyerno. Ang investment sa ganitong teknolohiya ay napakalaki at ang malaking parte ng makukuhang carbon ibabalik lang ulit sa lupa na siya mag-i-improve ng oil at gas recovery sa mga oil fields. Magiging isang dagdag na paraan lamang para makapag-extract ng mas marami pang fossil fuel. Bukod dyan, mapanganib ito Business sa pa rin. mga tao nakatira sa area. Posible kasi ang leaks. Bukod sa mapanganib sa mga tao, ang leaks ay magre-release din ng malaking amount ng carbon emission sa atmosphere. Business pa rin talaga, no? At nangyari na yan nang nagkalikang Sleipner gas storage sa Norway. Ginagamit din ng ilang gobyerno ang carbon capture technology bilang dahilan para mag-expand pa lalo sa paggamit ng fossil fuel. Maaaring ang makatulong ang carbon capture technology, ngunit hindi ito ang dapat na pangunahing solusyon. Pero handa ba talaga ang tao na labanan ng climate change? Sa isang survey, duda ang mga climate scientists na may kakayahan tayong pigilan ng pagtaas ng global temperature. Maraming naniniwala na ang ating kinabukasan ay puno ng mass migration, labis sa tagutom, gyera at iba pang sakuna. Hindi naman talaga kayang pigilan yan mga tol. Kasi unang-una, kung ikaw ay naniniwala sa Bible, kung di ka naniniwala sa Bible, wala tayong pag-uusapan. Para lang to sa mga naniniwala sa Bible. Ipinagpauna na yan mga tol, nakasulat na yan eh. Ang mundo ay haharap sa mas matinding kahirapan bago dumating ang ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus. Bago ang kawakasan o ang araw ng paghuhukom, dadaan ang daigdig natin mga tol sa mga kagutom, kahirapan, iba't ibang kalamidad, gera. So wala na talagang magagawa pa ang mga tao para ayusin to kasi nakatakda na yun eh. No, kung hindi ka naniniwala sa Bible, wala tayong dapat pag-usapan, no? Hindi tayo magkakaunawaan diyan. Pero kung naniniwala ka sa Bible, i-search mo na lang, no, yung mga palatandaan na ibinigay mismo ng Panginoong Hesukristo o mga palatandaang nakasulat sa Biblia, sa Bible ha,
na ano ang mga magiging palatandaan bago dumating ang araw ng pagparitong muli ng Panginoong Hesus mo. Mababasa mo lahat yan sa Biblia. At etong mga to na nakikita natin, mga nakasulat lahat yan kaya hindi na tayo magugulat. Sa kabila niyan, may pag-asa pa din na mapababa ang global temperature. Ang dalawang pinakamalaking contributor sa emission ay electricity production at transportation. May mga potensyal na solusyon na tayo para sa mga yan. Ang renewable energy nariyan na at mas nagiging mura ang mga ito. Wind, solar at hydropower generation. Ang paglipas sa renewable energy makakatulong din sa pagbaba ng carbon emission sa iba pang sektor. Sa transportation may electric cars. Hindi man ito ang perpektong solusyon. Malaking tulong ito para mapababa ang carbon emission. Ang isang electric vehicle na powered ng solar grid, 13 tons ng CO2 emission sa kanyang lifetime. Ang gas-powered vehicle, 80 tons ng CO2. Malaking diferensya. Ang emission na involved sa production ng EV bababa sa paglipas ng panahon, habang nag-i-improve naman ng battery technology. Sa totoo lang, pagdating sa solar technology medyo nauuna tayo sa ating target. Medyo nakakasunod naman tayo pagdating sa battery technology at nauhuli sa paggamit ng wind energy. Pero sa pangkalahatan, may progress. Kung mapapababa natin ang ating carbon emission ng mas maaga, mauurong natin ang deadline lagpas ng 2035. Magkakaroon tayo ng mas maraming oras para bawasan ang overall carbon emission at kailangan natin ng oras na yan. Ang 2035 ay isang paalala ng tumatakbong orasan patungo sa kapalaran ng ating planeta. Ang point of no return sa climate change ay hindi isang malayong katotohanan. Nalalapit na ito. Ang ating mga ginagawa sa ngayon ang tutukoy kung tayo'y mauuwi sa pagkasira ng kapaligiran o sa pag-unlad ng mga susunod na henerasyon. Nauubos na ang oras, ngunit hindi pa tayo talo sa labang ito. Biruin mo, gaano kalapit yan? 2025 ngayon, 2035 to, 10 years. Napakabilis lang yan mga tol. Kung iisipin mo parang kailan lang 2016 nanalong presidente si Duterte. Ngayon, ilang taon na nakakaraan? 9 years na. Diba? 2026, ika-10 years na niya. Mula ngayon mga tol, imagine mo yan. Napakabilis lang ang panahon lilipas, magiging 2025 na. 2035 pala, magiging 2035 na. Yun yung point of no return, sabi ganun. Wala nang balikan. Kapag na-hit natin, etong plus 2 degrees Celsius na yan sa ating temperatura ng daigdig, wala nang balikan yan. Irreversible na daw yun, sabi ng mga scientist. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.